Ito talaga tignan natin ano kaya ang mga dahilan kung bakit bigla ang pagtaas nung violence sa mga paaralan sa Pilipinas? Hindi kaya merong ibang nangyayari dito na hindi natin alam? Kagaya ng paghahanda ng incoming na SONA o kaya yung incoming na 2028. Regardless kung saan man doon, katakataka talaga na biglang dumami ang insidente ng mga estudyante na halos sunod-sunod. Ika nga parang nawawala yung saysay na sinasabi na kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung makikita natin yung timeline, halos sunod-sunod. Ito pa lang yung mga nabalita sa media kasi yung mga ibang insidente ay hindi pa naman nabalita sa media pero talagang nangyari. Ito ngang June 22 yung talagang um, heavily publicized sa media ay yung Tacloban shooting wherein merong apat na ata ngayon yung nasawi, no? Tatlo kasi during that time yung nasawi at 13 na injured. So, syempre, nagpapagaling pa yung mga iba dyan. Hoping gumaling yung iba. Pero, it seems like apat na ata yung namatay dyan. And, nung prior to that, nung June 16 at June 19, nung June 16, may nangyaring stabbing incident naman dyan sa may General Trias Cavite na 7 ang mga estudyante, no, elementary, ang pinagsasaksak nung kung nakita niyo yung video, biglang pumasok yung babae na estudyante at randomly pinagsasaksak. No? Grabe, indiscriminate stabbing ang ginawa niya dito. Grade 8 student yung suspect dito. 7 ang kanyang sinaksak. Alarming po talaga ito kasi who would imagine kabataan biglang ganyan na masyadong radical ang kanilang pag-iisip. And June 19 sa Cavite ulit, no, stabbing incident naman, grade 11 student ay nasaksak ng kanyang kaklase. And kung makikita ninyo, meron din naman yung nangyari. Dito naman ay parang bomb threat naman sa may Tarlac City at nabulabog nga yung paaralan. Kung makikita nyo dito, tingnan natin. Sanang klase ng mga mag-aaral sa Don Bosco Institute sa Tarlac. Nabulabog ang masayasanang klase ng mga mag-aaral sa Don Bosco Institute sa Tarlac City umaga noong Martes, Hunyo 23. Ito'y matapos makatanggap ang pamunuan ng paaralan ng isang bomb threat na ipinadala sa isang messaging app. Agad na inactivate ng paaralan ang kanilang emergency protocol. Ilang K9 dog din ang naglibot sa paaralan para suriing maigi ang pasilidad. Pinauwi rin kalaunan ng mga mag-aaral para sa kanilang seguridad. Tapos, di ba recently meron naman tong sinasabi naman itong si John Wick Remulla na tanga na bobo ay meron daw sinabi or intel information itong si Senator Bam Aquino na bobo rin, isa ring bobo at fake news, na meron daw mangyayari na parang susunod pa daw na incident kagaya ng nangyari dyan sa Tacloban. Pinatunayang fake news din lang naman pala. So, ang point doon is hindi natin mawari kung ano ba talaga ang gustong palabasin ng gobyernong ito. Recently, ito po, June 25, meron din tayong isang insidente dito. Ito naman po ay sa may Davao de Oro, wherein merong nangyaring incident dito na barilan naman ito. Ayan. Dito ay ang nangyari dito, isang estudyante ang sugatan na dahil binaril siya after ng graduation rite. So very alarming kasi sunod-sunod na pangyayari ang nangyayari sa natin, sa sarili nating lupa at hindi natin mawari kung ano kaya ang implikasyon at anong dahilan nito. Sa kabilang dako naman, itong mga grupo ng Alliance Concerned Teachers or ACT, alam nyo naman kung sino yung mga yan, sa kanila ay okay lang daw na disiplinahin lang yung mga kabataang nag-commit ng crime, lalo na pag heinous crime like yung pamamaslang at lalo na yung panggagahasa, yung mga ganyan. Suportado daw sila at ayaw daw nila na mas mabigat or matindi ang parusa sa kanila.
So, okay lang sa kanila. Ano kaya kung itong mga teachers or ACT teachers or itong sila Risa Ontiveros, sila Kiko Pangilinan, ano kaya kung anak nila mismo ang nabiktima? Meron kaya silang masasabi na ganun pa rin ang nangyari? Ito nakakatawa no dito kasi dito sa nangyari nga sa Tacloban. After the incident, may mga SWAT na ipinakalat yan at nagbabantay dyan mismo sa school ng San Jose National High School. Ang nakakatawa kasi sa akin dito ang dami pala nating pwedeng ma-download na mga kapulisan, SWAT, sundalo o kung sino man dyan na pwedeng magbantay sa komunidad natin lalong-lalo na sa paaralan. Bakit ngayong may nangyari pa sa kanila gagawin ito? Kasi kung ganun kadali pala na gagawin nila ito magpadala ng bata-batalyon na kapulisan sa harap ng Senado or sa vicinity ng Senado para daw bantayan yung Senado o bantayan yung GSIS. Yung Senado na yan may kakayahan din naman yung mga yan. Meron silang mga sariling mga guard, meron silang USAA, meron silang sariling VIP security kumbaga. Mas kailangan kasi ng community lalo na sa mga halimbawa sa mga kanto-kanto, sa paaralan, sa mga kahit na sa mga kung saan na mga facilities ng gobyerno natin na kailangan talaga ng security. Doon sana tayo mag-deploy ng mga uniform personnel natin para naman ma-secure at maiwasan yung mga ganito. Sa mga kalsada natin, magpakalat tayo ng mga kapulisan para mapanatili natin yung peace and security. Kasi kung ayaw nila yung war on drugs, na kagaya ng kay Tatay Digong, gamitin nila itong mga bata-batalyon na military or uniform personnel. Hindi sa panggigipit ba nila ginagamit. Sabihin na may security threat daw sa Senado kaya ni-lockdown at nagpadala ng mga K9 dogs doon, nagpadala ng mga kapulisan doon, NBI, kung sino-sino pa for security threat. Katawa-tawa kasi yung mga ganito dapat sanang kanilang pinoprotektahan kasi tayo po nagpapasahod sa kanila. Kaya dito ako natatawa kapag may nangyari na saka sila dideploy ng mga ganyan. On the other hand, ito nga po at nagpadala kasi ang Senado lalong-lalo na sa kinatawan ni Risa Ontiveros na isa ding tanga at bobo, ay magsasagawa daw kasi sila ng hearing, Senate hearing with regard to this Tacloban shooting kasi ngayon naman po ay tila baga ipinapasok nila dito na ang may kasalanan dito ay doon sa game. Dahil daw sa isang game parang na-impluwensyahan daw itong mga kabataan doon sa game. Itong yung Germany-based na developer, yung isang game, Gorebox is made of an adult audience daw. So ito kasi daw ay nilalaro din ng mga bata na nag-influence sa character or personality ng mga kabataan para magsagawa ng mga violence. So ito nga po ay ayan po. Ayan. Gorebox developer declined Senate hearing invitation on Tacloban shooting. So dinecline po ng Gorebox yung invitation ni Risa Ontiveros, virus talaga yan, Kasi instead of addressing the problem itself, ang ginagawa nila is naghahanap sila ng butas or naghalap sila ng kanilang sisisihin dito sa mga pangyayari. Ito yung sinasabi natin na yung war on drugs ni PRRD, yung criminality na gustong sugpuin ni PRRD, yung pamamaraan niya ba is super effective sana. Pero anong ginawa nila? Pinagtatanggal nila yon at pinalitan nila ng kuno ay parang ang gawin nila ay bibihin pa nila yung mga kriminal. So, alam nyo, dito kasi pumapasok yung kaisipan ko na
Hindi kaya ito ay sinasadya nila? Mahirap mang sabihin or mahirap mang isipin na parang ang babaw naman ng kaisipan nyo. Anong sinasadya? Ano yun? Kagustuhan ng gobyerno na may mapatay na estudyante? Ano yun? Inuudyukan ng gobyerno ang mga estudyante na gawin ang mga karahasan nito? Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang ho ay bakit all of a sudden biglang sunod-sunod na may mga ganitong pangyayari? Kaya dito pumapasok yung kaisipan na hindi kaya may something ito. Kasi kung subukan yung isipin, bakit parang nawawala yung issue natin sa flood control? To the point na dito magpapahearing sila dito sa nangyari sa Tacloban shooting na naman, kumbaga dito na naman tututok ang taong bayan, samantalang ang inaantay ng taong bayan ay yung hearing sa flood control. Ngayong hawak na nila yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, bakit hindi nila ituloy yung pag-hearing doon sa flood control ng maging accountable? Kasi ganun din naman kakulangan sa budget, kakulangan sa pera, corruption. Yun naman kapag wala na, pag ma-eliminate natin yan, mawawala siguro sa atin yung mga ganitong heinous crime na ito, lalo na ang involved ngayon ay mga kabataan. Ang point natin dito is, ito ba ay sinasadya ninyo? At para tumutok na ang tao dito sa ng recent na happenings na ito at makalimutan na yung flood control. Kasi dito ang bilis nilang magpatawag ng Senate hearing dito sa Tacloban City, Tacloban shooting na ito. When in fact, ang mas madali, mas mabilis na pamamaraan na gawin nila dito is imbestigahan nila ng maayos. Ano ba yung reason, saan ba nagmula ito, at solusyonan na nila kagad. Hindi mo na kailangan pang magpa-hearing pa o ano. Kasi malinaw din naman, ayaw din naman ninyo na talagang ibaba pa ang edad ng mga dapat maging accountable sa mga heinous crime na ganyan. Ayaw nyo naman, di ba? So what is the point na mag-hearing kayo para lang para tumutok ang taong bayan sa inyo? And in fact, tignan niyo nga dito sa balita nung June 20, merong minor de edad na natagpuan na wala nang buhay dyan sa may Tarlac. Ito po ay pinaniniwala ang ginahasa, 6 na taong gulang babae. At bangkay na siya nung siya ay nakita dyan sa may Victoria Tarlac. Ayan po, ganyan po siya. So, ito po, it doesn't, grabe, talagang very sensationalized yung istoryang ito to the point na nawawala na talaga yung issue sa flood control. Kung titignan nga ninyo dito, makikita nyo, politics pa rin ito. Kasi, itong nasa kaliwa, isang beses lang siyang bumaril, kulong siya kaagad. Wala siyang connection. Itong nasa kanan, 39 beses siyang nagpaputok. At may naano pa to. Ayan, apat na yung napatay, Ayan, asan na yun? Ayan, nakulong yung isa nasa kustodiya lang ng DSWD. Ang titignan nyo dito, itong nasa kaliwa ay 14 years old, yung isa ay 15 years old. Dahil ang sinasabi, 15 years old pataas daw ang kulong at 15 years old below ang hindi kulong. So ito po, 9mm ang gamit niya, Glock. Tapos yung kabila, revolver. So mas mababa. 38 na live ammunition ang kanyang binaril, itong si 14 years old. Single shot lang itong si 15 years old. 4 ang napatay nitong si 14 gamit yung gun. Ito namang si 15, walang casualty, walang injured. Ngayon, ang parusa, ito 21 reported injured sa 14 years old. Ito sa 15, wala. Pero he is now facing 3 counts of murder. Di ba nakakatawa? Itong si 14, 2 out of 21 injured are now critical. Pero wala siyang criminal liability. Etong hindi nakapatay, wala siyang napatay, nakapaputok siya. 3 counts na murder, frustrated murder at multiple counts of serious physical injuries. Kumbaga, itong kasalanan ng 14 years old napunta dito. Di po ba politics ito?
Politics na politics. Ito yung ayaw nilang panagutin. Nila Risa, nila Kiko, yung mga grupo ng mga makakaliwang grupo, mga NPA, mga rebelde. Ayaw nilang panagutin yung mga totoong kriminal. Tapos yung mga hindi naman, ayun yung pinapanagot nila. Diyan mo makikita. Ayan po. Ito kasing si 14 years old. Ayan, pamangkin, auntie niya kasi ay isang police. Pasensya ang kanyang itong si police officer. At alam nyo, ito inuugnay na naman nila sa Duterte. Inuugnay na naman kay Duterte porque may picture itong si Officer Pasensya kay Senator Bato. At sasabihin nila ito, alaga daw ito ni Bato. Kasi ito, tumakbo itong Miss Pretty Police, parang ganun yung doon. At nanalo siya at may picture sila ni Senator Bato. So gusto na naman nilang i-connect sa mga Duterte. Ayan, ito yung nangyari sa may Negros Occidental, kung saan pinagsasaksak yung So ayan, mga ganitong balita ba? Matapos saksakin ng kapwa estudyante sa San Carlos City, Negros Occidental. Ayan. So ito lang yung tanong ko at tanong din ng mga kababayan natin. Ito bang nangyayaring insidente sa mga estudyante, sa mga paaralan? Ito ba ay sinasadya ninyo para mawala sa isipan ng taong bayan yung usapin at issue sa flood control? Nakuha na ninyo ang pwesto, na ibalik na sa inyo ang pwesto ng matiwasay at maayos. Matiwasay at maayos ang naging reaction ng pinag-agawan ninyo ng posisyon na yan. Ngayon, ang inaantay ng taong bayan is yung issue sa flood control. Ipatawag nyo yung 18 Marines, ipatawag nyo si former Governor Chavit Singson, ayan, ipatawag nyo si Martin Romualdez, si Zaldico, ipa-zoom ninyo. Kasi yun yung mga possibilities na Ayan sila Mark Texay, John Paul Estrada, yung mga yan. Kasi yan po talaga ang magdidin at magsasabi ng totoong nangyari. Sinong may kasalanan, sinong mastermind dyan sa issue ng flood control. Kasi hanggat hindi ninyo yan ginagawa, meron talaga kayong pinagtatakpan. In fact, you would imagine magsusoli sila ng ilang milyon lang. 100 million, 200 million, kahit 600 million. Ang isusoli nila Bernardo, Henry Alcantara, tapos sila laya na. Samantalang sila Diskaya na sila naman talaga ang may ledger pa ng mga congressman, mga contractors. Ang nagsasabi ng totoo, sila yung kulong. Saan kayo nakakita ng ganon? Yung mga yung naglustay ng bilyon-bilyon pera, kinasangkapan ninyo para makahakot kayo ng mali-malitang pera, ay sila pa yung nasa maayos na kalagayan, sila yung nasa labas, sila yung nadidismiss ang kanilang kaso. At kami na nag-iingay para sa inyong accountability, kinakasuhan ninyo ng kaliwat kanan na kung ano-anong mga kaso. So yan po, ito lang ay question na ano ang nangyari. Ito ba ay para sa SONA? Ito ba ay para sa preparation ninyo sa 2028? Gumagawa kayo ng mga bagong issue para issue after issue after issue mapagtakpan yung mga issue. 'Di ba? Nawala na rin yung issue doon sa blankong papel, yung blankong bycam, blankong GAA, nawala na rin. And in fact, hindi na rin pinag-uusapan yung pagbabalik ninyo doon sa 60 billion sa PhilHealth. Naibalik nyo na ba? Kasi according kay Dr. Lechon, hindi pa ninyo iyan na ibabalik hanggang sa ngayon. Kukunin nyo na nga lang sa pera ng bayan sa 2026 GAA, ay hindi pa na ibabalik. Baka nga kinuha ninyo ulit. Yun ang tanong natin. Nasaan ang accountability ng gobyernong ito? Panay karahasan, kaliwat kanan ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Pa-press con dito, pa-interview doon ang ginagawa ninyo. Samantalang ang taong bayan ay naghihirap. Nakikita namin talaga sa totoo lang kung sino talaga ang nagtatrabaho. In between the Vice President and the President, nakikita namin kung sino talaga ang tunay na nagtatrabaho. Hindi na niya kailangang laging magpa-press con, magpa-interview. Samantalang itong si Presidenteng adik na bangag na ito,
kaliwat kanan yung pag-inspect ko, no? Tapos magsasalita ng 3 minutes. Tas okay na. Para siyang vlogger na nagre-report lang na hindi naman siya talaga ang gumawa. Kukuha ng gawa ng ibang may gawa, tapos aakuhin na gawa niya yon. Pagdating ng SONA, ipapasikat niya na ito ang nagawa natin. Hindi naman siya yon. Wala talaga tayong maasahan sa gobyernong ito. Kaya, ang ginagawa nila ay umiimbento na lang, no? And at the expense of the human lives, mawala nang mawala, mapatay na yung mapatay, basta lang in the name of their interest, ma-preserve nila ang kanilang posisyon, ang kanilang power, pera, papabor sa kanila, wala na silang pakialam sa buhay ng taong bayan. So yan lamang po ang iiwan nating question dito. Ano ho ang purpose ng gobyernong ito sa mga recent na pangyayari dito? Sa mga kabataan natin na tila baga may something na pangyayari sa Pilipinas na ayaw din naman nila bigyan ng accountability o responsibilidad na dapat managot itong mga kabataan, no? To the point na tingnan ninyo kung magkano ang budget ng Department of Education ngayon. Diyan nila ibuhos ang pera o ang budget ng Department of Education. 1.3 trillion ang budget ng Department of Education. Tinalo na ang DPWH. So anong ginagawa ng pera diyan na to the point na ang isang DILG secretary ay umaasa pa sa ka-fake newsan ng isang senador na meron daw silang intel na nakuhang ganito ganyan. Akala ko ba meron kayong budget? Akala ko ba meron kayong budget para sa intelligence at confidential funds kung saan nagbase ka lang sa ka-fake newsan ng isang Senator Bam Aquino na merong ganitong gagawing insidente only to find out na wala naman talaga. Anong ginagawa ninyo sa pera ng taong bayan? Pinagbubulsa ninyo, kayo-kayo lang ang yumayaman. So yan ang tanong ng taong bayan. Ano ho ba ang gusto ng gobyernong ito? Pahirapan ang taong bayan?